Salamat sa araw na ito na muli na tayo muli nagkatipon-tipon. Dahil ito ay parte ng obedience sa paggawa ng bawat isa sa atin o sa pagsunod natin sa Panginoon. Dahil ang bawat isa, alam ko na mayroong kumbiksyon at totoong may nararamdaman tungkol sa biyaya ng Panginoon natin ng bawat isa. Amen ba mga kapatid? Dahil ang unang pari talaga, ayon sa narinig natin kanina, lalo na tungkol sa tubig, nagsimula ang biyaya na matanggap ng mga tinawag o at ng mga pinili, ay dumako muna ito sa bautismo. Dahil ang bautismo ay nagmumula sa katwiran ng Diyos. Yung water baptism. Kaya napakahalaga ng bawat isa na nabautismoan sa tubig. Yun ay literal, ngunit yun ay it came from the righteousness of God. That is literal. Pero ay napakahalaga. Baptism in the name of Jesus Christ. Sa tubig. Nakakita natin kanina, narinig natin kanina na nagkaroon ng miracle, nagsimula sa tubig. Ito ang tubig. Kaya napakaganda. Alam niyo mga kapatid, napansin ko rin doon sa kasalan sa Kana, na ang tayong nakakaalam lang doon ay ang mga lipin. Only the servants. Kung paano sabi ni Mary, gawin nyo kung ano man ang ipag-utos niya sa inyo. Sa dalawang makikita nating view, mayroong mga tao sa kasalan, even the governor of the feast, hindi niya alam kung ano. Pero ang nakakabatid lang doon, yung servants, yung mga tinawag, o yung mga pinili ng Panginoon. Kaya napakapalad ng mga tao na ipinagpahayagan o tinawag o pinili. Kasi marami doon sa kasalan na naganap, doon sa kasalan sa Kana, mas marami na hindi nakaalam kung paano nangyaring naging alak ang tubig. Yun ang logic. Dapat nating malaman. Salamat tayo mga kapatid. Dahil tayo ay nagkaroon ng tumanggap tayo ng pagtanggap. Pinilit, tinawag ng Panginoon. Dahil tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Paano natin malalaman yan? Ating tatalakayin ngayon sa araw na yan. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Habang nakaupo kayo, nais ko ipakita ang ating tatalakayin. Ito ang ating, pakita mo kapatid, habang nakaupo. Ayan. Double predestination. Ang ibig pong sabi ng double predestination, pakita mo kapatid, dito, ang double predestinations ay ang paniniwala na bago pa likain ang mundo, itinakda na ng Diyos ang tadhana ng bawat tao. Number 1, paghahalal, election. Ang ilan ay pinili para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. So that is the very subject. Paghatol, number 2. Ang ilan ay hinayaan o itinlaga para sa kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan. Ang predestination ay plano ng Diyos. At makikita ang ebidensya nito sa buhay ng tao. Kaya wala tayong magagawa sa sarili nating kakayanan. Tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan upang gawin niya ang kanyang pagpapasya at kalooban. The sign of the elect
Romans chapter 8, verse 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yung mga tinawag at pinili. Inangking mga anak ng Diyos. So, mayroon malalim at matatag na panloob. Mamaya na yan, kapatid, para medyo sorpresa. Gusto ko mag-umpisa tayo sa ang double predestination ay napakalalim na ito'y napakalawak na usapin. Ito'y nagsimula ito nung mahigit ng 400 years. Doon sa panahon ng Lutheran Church at ng yung mga Calvinist Church. Yung mga una pa noon. Pero hanggang ngayon, hindi ito nasusolve. Pero sa atin ngayon, may papangako ko sa inyo na masusolve natin ito. Yan, napakagandang pagtao mo yan, kapatid, si Estrella. Dahil yan ay nakatadhana sa atin upang malaman natin. Dahil tayo ay mga pinili at tinawag ng Diyos. Mag-umpisa tayo mga nais kong imbitahan muna tayo na tumayo. Time team na malangin. Yes, Lord, hallelujah, maraming Diyos na banal. Muli narito po kami, O Diyos, nagpapasalamat sa muling araw na pinagkaloob po sa amin, mapayapang araw, maaliwalas na araw, at naroon po ang kasiglahan, kagalakan ng bawat isa sa amin na kami pumunta rito sa bahay-sambahan ng Diyos. At muli, sinusuko namin ang aming mga sarili at pasakop sa iyo, Panginoon. At patuloy na magpapakumbaba, at patuloy na humihingi ng kapatawaran. Nakikita mo sa mga nagdang araw na meron para kaming mga nagawa na hindi ito umayon sa iyong katuwiran. Masalamat sa pag-iingat, sa mga biyaya, sa maraming bagay na ikinabutis sa amin po, Panginoon. Patuloy mo po pinagpo-provide ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat sa pananampalataya na patuloy mong pinalalago sa bawat isa. At hiling namin, Panginoon, sa pamamagitan ng isang araw na itong muli nalilipas, ay muling maragdagan ang pagpapala na pinagkakaloob po sa amin. Maraming pong salamat, Ama. Muli, ang iyong lingkod na narito sa likod ng pulpit ng ito, Ama. Bigyan mo po ng karunungan, kalakasan, na maging daluyan lamang ng mga pagpapala at kaunawaan sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, purihin ka, sambahin ka sa iyong dakilang pangalan. Dahil sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody says, Amen. Kakaupo ang lahat. Inilang ko ang lahat na maging atentibo tayo sa pakikinig. Buksan mo, kapatid, mag-umpisa tayo sa Romans chapter 9. O sa Ephesians chapter 1. Ilagay mo muna sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 4. Ayan. Dito tayo mag-umpisa. Nais kong umpisa nito dito. Dati ko namang pinangaral na ito. Ngunit ito'y muli kong babalikan sa inyo. Sabi dito, pangangaral ng kapatid ng San Pablo. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dugi sa harapan niya sa pag-ibig. So, ito ay predestination. Ito'y pagtatalaga ng Panginoon. Tuloy-tuloy natin sa Romans chapter 9, verse 1. Ito'y mahaba hanggang 33. Kukunin natin ito
Sana magkasi ang oras na pagtatalakay natin. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinaksya ng aking budhi sa Espiritu Santo. Tuloy-tuloy mo lang, kapatid, up to verse 33 ito, na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Ang tinutukoy dito ay ang mga Israelites people, dahil si San Pablo ay Hudyo. Tuloy mo, kapatid, napawa ang mga Israelita, yan, na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalubalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. So, ito yung naging tipan ng Diyos. Ito yung binigay ng Diyos sa kanila, sa mga Hudyo. Nandun yung dalo, yung law, yung tura, at mga yan, binabanggit dyan. Tuloy mo na. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. So, nagmula ang Panginoong Jesucristo mula sa lahi sa Hudyo, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman sa nawa. Tuloy-tuloy mo hanggang 33 talaga yan. Dapat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Meron ibig sabihin ito. Sa John chapter 8, kung babasahin niyo ito, doon nakipagkaroon ng pagkikipagsagutan ng mga Hudyo na sinabi ng Panginoong Jesucristo na ng mga Hudyong kausap niya, na sinabi niya, bagamat ninaangkin ng mga Hudyo ng kaharap sa ang Panginoong Jesucristo, na sinasabi nila ang ama nila ay Diyos, sinabi ng Panginoong Jesucristo nila, ng Panginoong Jesus, ang ama ninyo ay Diablo. So hindi natin tatalakayin yan. So inaano ko lang. Kasi sinabi dito, ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ibig sabihin, tuloy mo na, na sapagkat sila ay binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac, tatawagin ang iyong binhi. Tuloy-tuloy mo na lang. Sa mga tuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako. Pangako ay siyang ibibilang ng isang binhi. So doon pa lang makikita natin, meron ng mga pinili. Merong ibang klaseng binhi na lumilitaw sa mga talatang ito. May ibang klaseng binhi. Tuloy-tuloy mo na. Hapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito, ay paririto ko at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy mo lang. Babasahin kasi marami tayong tatalakayin. At hindi lamang ngayon, kundi nang may paglihi ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito nga ng ating ama na si Isaac. Tuloy. Sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. So, dito natin mapapansin, may makikita natin merong ginawang paghiran o pagpili ang Diyos. Alinsunod sa pagkahiran. Loy, hindi tayo dyan. Ay sinabi sa kanya, ang panganay ay maglingkod sa bunso. Gaya ng nasulat si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuutan. So, nais ko itong i-elaborate. Tingnan mga kapatid. Sa pasimula, sa tipan ng Diyos kay Abraham, si Abraham ay nagkaroon ng anak. Ang unang anak niya doon sa alipin, kay Hagar.
ng pangalan ay Ismael. Kung pag-aaralan niyo yan sa Old Testament, sa Genesis, makikita niyo yan. Kaya ini-encourage ko kayo na magbasa kayo, mag-aral din po kayo. Kasi limitado lang ang oras namin sa pagtatayo sa pulpito. At si Jacob ay naging anak niya si Isaac, at si Isaac naman ay nanganak kay Jacob at Esau. Titingnan natin maigi, gaya ng nasusulat. Ito yung pagpapaliwanag na ni San Pablo. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, sabi ng Panginoon. Datapwat si Esau ay aking kinaputan. Tignan niyo mga kapatid. Unfair ba ang Panginoon para mamili siya, pumili lamang siya, meron siyang kaputan? Di ba't sa maraming kasulatan na kung titingnan natin yung John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Naroon ang pag-ibig ng Diyos. Pero dito ipinakikita na meron siyang kinaputan. So meron siyang ginawang pagpili. Tuloy, mahaba ito. Hindi tayo masyadong dyan. Ano nga ang ating sasabihin? Meron ba kayong kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Pabayin niyo na lang ang inyong pagbabasa. Kasi talagang ito mahaba ito. Sapagat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. So, dalawang kondisyon. Dalawang katangian ng Diyos ang maring makamtan ng tao. Maring siya kawaan, maring hindi siya kahabagan. So, dalawang klase. Tangi ang Diyos lamang. Tuloy-tuloy. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na nahawa. Nakuha niyo ito mga kapatid, malalim ito. Maging reliyoso ka man. Kung hindi ka pinili at tinawag, nandoon ang kapuutan ng Panginoon, kapuutan ng Diyos sa'yo. Dito, hindi natin alam kung tayo ang nakakaalam sa ating mga sarili. Kung sino tayo. Mamaya makukuha natin yan. Mapapinalize natin mamaya yan. Sabi dito, mas marami pang mga mabubuting tao sa atin, mababait. Ako, hindi ako mabait. Totoo yan. Lalo minsan, na talaga ako, lalo pag nagtitinda ako, ayaw ko sa mga barat na tao. Pero, I claim, sa biyaya ng Panginoon, nakilala ko ang Panginoon, naroon ang biyaya. Dahil ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay mula sa kanyang pagpapasya. Nais kang kaawaan ka, kaawaan ka. Kung nais kang niyang maparusahan, parurusahan ka. Ayan, pinakikita, tuloy-tuloy. Gumpisa pa lang tayo, nauubos na oras ko. Sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Paraon, ito yung dalangin kanina ng ating kapatid, Brother Richard, nabanggit niya ang tungkol kay Paraon na pinatitigas ang puso. Dahil sa layong ito ay tinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. So, yun pala ang purpose ng Panginoon. Para mahayag ang hustisya na itinalaga niya, mayroong kailangang humarap sa hustisya. Sino ang mga harap sa mga hustisya? Ang mga hatulan. Ang tumatanggi sa Diyos. O ang mga hindi pinili ng Diyos.
Nakukuha niyo ang punto ko, mga kapatid? Ang hindi mga pinili. Kahit anong gawin natin, kung hindi ka pinili, wala tayong magagawa. Haharap tayo sa paghuhukom. Dahil ang harap sa paghuhukom, isang araw na dinakda ng Diyos, ay tatanggap ng paghatol mula sa Diyos. Di ba? Nakakatakot, mga kapatid. Ano kaya kung tumigil na ako, bitinin ko kayo ngayon. Pero may papangako ko sa inyo, mga kapatid, na ang mga pinili, tayo ay mga pinili ng Diyos. Kaya be attentive, mga kapatid. Sabi dito, tuloy-tuloy. Kaya nga sa kanyang ibig, siya'y naawa at sa kanyang ibig, siya'y nagpapatigas. So, walang magagawa talaga ang tao. Dahil, kung gustong papagmatigasin ang puso ng sino man ng Diyos, walang magagawa ang tao. Walang kakayanan tayo. Tanging ang Diyos lamang. Kaya ang plano ay puro plan A, walang plan B. Loy, sasabihin mo nga sa akin, bakit tumahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Mga kapatid, ito yung napakahiwaga. Tuloy. Napakahaba ka nito eh. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na ginawa doon, sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Tuloy-tuloy mo, ito yung isang palayok. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang impak ang isang sidlan sa ikapupuri at ang isay sa ikahiya. Kanya mga kapatid, ang Diyos ay nagpahalimbawa na isang gumagawa ng palayok. Alam niyo yung palayok? Alam niyo yung mga kapatid, nakakaalam ng palayok, tumas ang kamay. O yun. Yung bangga. Yung kanina, tapayan, yung palayok, mula sa luwad o putik yon. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi nakakita niyan eh. Nakakita kami noon ni Sister Nilda. Sabi dito, wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpalyok upang gawin ang isa lamang limpak ang isang sidlan. Ito yung palayok, ginawa, sa ikapupuri o ito bibigang halaga ng Diyos at ang isa'y sa ikahiya. So, ibig sabihin, dalawang klase. Maaring hindi niya bigyan ng halaga yung isa o yung isa masigit niyang ibigyang halaga. So, talagang napakahirap na sitwasyon yan. Napakahirap. Tuloy-tuloy. Tanging ang Diyos lamang. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang nagpapasya. Kung ano ang kalooban niya, yun ang mangyayari. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinunod sa mga sidlan ng galit na naghahanda na sa pagkasira. Ano niyo mga kapatid? Ihayag ang kanyang galit. Pag nahayag ang galit ng Diyos, ay doon marirealize ng tao kung ikaw ay isang pinili at tinawag ng Diyos, malalantad sa iyo ang provisyon ng Diyos. Kung ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon, o ikaw ay alipin mo ng Diyos. Dahil nakita natin kanina, alipin lang ang nakakabatid kung paano naging alak yung tubig na inigib nila. Ganun din tayo, mga kapatid. Maraming tao dito sa paligid, marami. Hindi nakakabatid. At maraming tumatanggi.
dahil hindi sila mga pinili. Nakukuha niyo na mga kapatid, inay-hinay, nakukuha na natin. Wala silang pakialam. Kasi bakit? Wala silang binhi. Wala silang binhi mula sa Diyos. Dahil ang binhi na pinagmulan natin ay ang binhi mula kay Isaac, hindi kay Ismael. Si Ismael, kung titingnan niyo ang history, yan ang pinagmulan ng mga sa Middle East, ng mga Arab nation. Kaya ang tinataas nila si Ismael. Pero tayo naman tinataas natin si Abraham at saka si Isaac. Kasi yun ang lehitimong anak. Si Ismael, anak sa labas. Anak sa ibang babae na hindi asawa. Si Hagar ay alipin. Inanakan ni Abraham. Pero desisyon ni Sarah yun. Bakit ba ako nagagawin doon? Sige, tuloy mo mga kapatid. At upang ipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa. Kaluwalhatian. Tignan niyo mga kapatid. Inihanda na pala ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, sinabi unang nakita natin kanina, na meron na siyang ginawang pagpili before the foundation of the world. Bago palikhain ang mundo, bago palikha ang pundasyon ng mundo, ay naroon na tayo sa kaisipan ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid. Yan ang hindi natin kayang sukatin sa ating limitadong kaisipan. Pero wala tayong maitututol sa Diyos. Ang mahalaga, makilala natin ngayon ano ang ating kalalagayan sa pananampalataya. Na tayo'y tumanggap ng pananampalataya na kung paano narinig natin kanina, merong obedience na dapat tayong gampanan. Dahil ang pananampalataya ay ang paglakad sa pagsunod. Ngunit hindi mo ito magagawa sa sarili mo. Sarili mong kakayanan o kagustuhan. Ito'y pinagkakalob lamang sa kanyang mga pinilit tinawag. Kagatulad ng mga umigib ng tubig. Kaya sila umigib ng tubig kasi sumunod sila. Kaya naroon sumunod ang milagro, naging alak ang tubig. Ganun din tayo mga kapatid. Mas maging malinaw yan mamaya kung bibigyan ako ng pagkakataon. Hanggang alaw na tayo. Yan, hindi kayo tumatawa. Pero ito, makikita niyo ang resulta. Sige mga kapatid. Tuloy. At upang may pakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda nung una pa. Ay, binasa na natin yan, di ba? Tuloy mo na. Maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hintil. So, kailan na natin kung sino ang mga hintil. Una, ito'y galit ang Diyos sa mga hintil. Pero dumating ang panahon, tumanggap tayo ng biyaya. Tumanggap tayo ng pagmamahal mula sa Diyos. Tinawag. Dahil ang unang tinawag, makikita natin sa history, yung mga Hudyo. Pero, nagkatotoo ang sinabi ng Diyos. Ang tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay gagawin kong ama ng maraming bansa. Tayo ay taga-Pilipinas, taga-La Purísima. Mababasa niyo yan sa hindi na natin babasahin kasi mahaba talaga ito. In Genesis chapter 17, verse 4. Na yun ang tipan ng Diyos. At walang kondisyon. Yun ang tipan, gagawin ng Diyos anuman ang mangyari. So ito yung natutubad at nangyayari ngayon. Sumunod man si Abraham o hindi, gagawin ng Diyos dahil yun ay tipan ng Diyos. Yun ay kagustuhan ng Diyos. Yun ay ang
nais ng kalooban ng Panginoon. I-note nyo para makita nyo kasi hindi natin tatalakayin yan. Sinasabi ko lang na tayo mga Pilipino ngayon na tumanggap ng biyaya, nagkaroon ng katuparan. Kaya si Abraham ay naging ama natin sa pananampalataya. Naintindihan nyo mga kapatid, nakuha nyo? Ituloy mo, tuloy mo na. Gaya man ang sinasabi niya sa aklat ni Isaias, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating inibig. Tayo yan ng dati. Pero ngayon, tumanggap tayo ng pag-ibig mula sa Panginoong Jesucristo. Tuloy! Huwag tayo may stuck dyan. At mangyayari na sa dakong pinagsasabihan sa kanila, kaya hindi ko bayan, ay diyan sila tatawagin yung mga anak ng Diyos na bahay. So nagkaroon po tayo ng biyaya. Tumanggap po tayo ng biyaya. Na dating hindi tayo nakikilala. Wala tayo sa kaisipan, wala tayo sa, labas tayo sa pagkapili. Ngunit ngayon, sinakatuparan na ito ng Diyos sa atin. Tuloy. Anong verse na ba yan? Sige, tuloy mo na. Tuloy mo para makuha natin. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paikliin. Tuloy mo na kasi marami tayong kuhin nyo na lamang. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon, na makbo tayo naging katulad sana ng Sodoma at ng gaya ng Gomora. Ito ang pinakaano dito, yung binhi. Dahil may binhi ng Diyos. Ang mga tinawag at pinili ng Panginoon ay may sadyang binhi o jin sa loob ng katauhan natin. Ang walang binhi, hindi talaga ito kumbaga sa pagtawag, tatawagan mo sa, halimbawa sa cellphone, yung nais mong tawagan, hindi ito sasagot. Ibig sabihin, ang may gene o binhi, ito'y tutugon. Kaya maraming aral to. Mamaya na yan. Diretso. Diretso mo muna, kapatid. Ano nga ating sasabihin na ang until na hindi na nga susunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa mga katwid-bagay ng katwiran sa pananampalataya. Doon nag-umpisa ang awatid. Nagkaroon na ng pagkakataon na pagkalooban ng biyaya at doon tayo nagsimula na sumampalataya. Ano bang ibig sabihin ng sumampalataya? Sinikap nating sumunod sa mga utos ng Panginoon. Tuloy. Natapos ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusang yan. So nagkaroon ng failure. Napila ang mga Israel sa binigay ng mga kautusan. Hindi tayo pipirmin dyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kundi nang ayon sa mga gawa, sila ay nangatisod sa batong katitisuran. So makikita natin na yung unang mga pinili, yung mga Israelites people, hindi nila nagawa yung kautusan. Kautusan sa laman. Kautusan sa laman. Ano yung mga kautusan ng laman? Yung batas, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyusan, physically, spiritually, marami pang iba. Ngunit pagdating natin Panginoon Jesucristo na walang iba kundi ang sinabanggit sa kasulatan na ang bato, the cornerstone, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Nangatisod sila sa batong katitisuran. Kaya hanggang ngayon, nandun sila sa kalagayan na hindi nila matanggap na Jesus Kristo ang Messiah. Pero darating yun sa kanila. Tuloy. Gaya ng nasulat, narito, inilalagay ko sa Sion. Alin ang Sion? Yun ng Israelites people.
ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal at ang sumasampalataya sa Kanya'y hindi mapapahiya. So, nagkaroon ngayon talaga ng hindi magandang kalalagayan ng mga Hudyo. Kaya, dito ngayon lilinagay ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sumasampalataya bawat isa, ang magsalita ng amen, ang sumasampalataya. Kaslakasin nyo naman mga kapatid. Amen. That's right. Tuloy. Wala na ba? Anong verse na ba yan? Naku, nahaba nito yata. Sige, tuloy-tuloy mo. Tuloy mo lang. Hanggang 33. Gusto ko lang. Last verse na ba yan? Salamat. Okay, tapos na. Lagay natin sa John, Romans chapter 5, verse 16 to 21. Doon pinakikita lamang na merong parte, may dalawang aspeto ang Diyos. Ito na ba yan? Wala kasing nakalagay na ayan, yung pala maliit. Diyan yung okay. At dahil dito ay pinag-usig ng mga Diyos Isus sapagkat ang ginagawa nila ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat, tuloy-tuloy kasi meron tayong makukuha dito. Datapat sinagot sila ni Isus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Tuloy-tuloy. Dahil dito nga, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama, ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. Tuloy-tuloy ang 21, may kukunin lang tayo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagawa anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ito rin naman ang ginagawa ng, tuloy mo, hindi ko anong karugtong, yung karugtong, ginagawa ng, na-stack up na yata. Tuloy mo na. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak sa kanya, ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya ipakikita niya upang kayo'y magsipanggilalas. Ano na verse ba yan? 21. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon naman binubuhay ng anak ang kanyang ang ibigin. So, binasa ko lang lahat ito. Kasi gusto kong ipakita ang huli. Nasabi dito, ang mga patay at sila'y binubuhay. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Ano ba nakikita niyo dito? Dati tayo ay mga patay sa spiritual na kalalagayan. Dahil bilang patay, wala tayong kakayanan. Patay ka na, nakahiga ka na sa kabaong. Gustuhin mo man kung ano mga bagay na gugustuhin mo habang nakaratay ka. Mangyayari kaya yun? Gusto mong lumabas sa kabaong, magagawa mo kaya yun? Walang kakayanan ang isang patay. Walang choice ang isang patay. Nakukuha niyo, naiintindihan niyo ang punto ko? Sabi dito, ang mga patay at sila'y binubuhay. Sino ang magagawa nito? May kakayanan ba ang bawat isa sa inyo? Na ang isang patay, maski kahit langgam, makakita tayo ng langgam na patay, naghihingalo, na buhayin mo, patay na talaga. Tumas ang kamay, may kakayanan. Wala, di ba? Wala tayong kakayanan.
ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak. Sino ba yung anak na binabanggit dito? Walang iba kundi ating Panginoon sa Kristo. Diinan natin ang gusto to para wag niyo makakalimutan. Gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Nakuha niyo mga kapatid? Yung gusto niya, yung ibigin niya. Kung hindi ka magugustuhan ng Panginoon sa Kristo, pasensya. Nakuha niyo yung punto ko? Kaya doon makikita natin na mayroong ginawang pagpili ang Diyos. Bakit? Mamaya natin makikita yan. Jude chapter 1, verse 3 and 4. Kay Judas tayo. Dumako tayo kay Judas. Kay Judas, kapatid. Chapter 1. Wala namang ibang chapter yan. Isa lang. Kay Jude, yan. Chapter 4. 3 and 4. Ito sabi ni Judas sa kanyang, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo nang inaaralan kayo makipaglabang masikap. So, kailangan natin dito ng obedience. Yung masikap. Dahil ito pinagkakaloob din naman. Hindi natin magagawang magsikap na mananampalataya tayo kung hindi tayo pinili. Kung walang kagustuhan ang Diyos sa atin na magawa natin ito. Kasi wala tayong kakayanan. Sadyang ang mga tao talagang, lalo pag walang binhi na mula sa Diyos, maraming dahilan. Pero, ang tinawag at pinili, laging may kagalakan at tumaalab sa kanyang puso. Amen ba, mga kapatid? Ang nag-umalab sa kanyang puso, sumigaw ng amen. That's right. Masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan. Isa lang, minsan lang. Bago tayo nabautismo sa tubig, ibinigay na minsan. Kaya tayo dumako, tayo sumampalataya, naintindihan natin, nalaman natin ang hiwaga ng biyaya. Kung hindi mo mababatid, malalaman sa iyong sarili kung ano ang purpose, ang layunin ng Diyos, kung bakit ginagawa ang bautismo sa tubig. Narinig natin kanina. So, unang pangangaral. Nagsimula ang milagro ng Diyos, ang provision ng Diyos ay nagsimula sa tubig. Dahil bago pa si Jesucristo, nag-umpisa na kanyang ministeryo, si John the Baptist na muna. Ano ang unang pinahayag doon? Bautismo sa tubig, misigaw mula sa ilang. Sabi ni John the Baptist, ako'y nagbabautismo sa tubig. Tanda ng inyong pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. So that is the very beginning of receiving a grace of God. Naintindihan natin kanina, sabi ko nga kay Brother Wilson, ngayon ko lang naintindihan kung ano ang kahalaga ng tubig. Salamat sa iyo, kapatid. Pinalinaw mo ang aking kaisipan kung ano ang kahalaga ng tubig. Nag-uumpisa sa tubig. Yung bautismo sa tubig ay napakahalaga. Dadagdagan natin yan mamaya. At yan ay minsan lang. At magpakailanman sa mga banal. That's right. Tuloy. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga, the predestinated chosen of God, itinalaga. Nang una pa sa katulang ito, meron din mga pinili. Para tumanggap sa kaparusahan at katulan. Mga di banal nang pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos
na itinatatuwa ang ating iisang guro at Panginoong Jesucristo. Marami ang nagtatatuwa sa ating Panginoong Jesucristo. Libutin niyo ang buong bansa. Punta ka sa China kung saan-saan pa. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pero salamat tayo, nabiyayaan tayo. Dahil tayo ay mga pinili at tinawag ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. So, that's right. Romans chapter 8, verse 33, verse 39. Romans chapter 8 tayo. Nako, talaga naman napakahaba talaga ito. Magpa-part 2 yata tayo nito. Meron pa akong quotation kay Brother Branham. Ito na ba? Yan. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na nakasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, tuloy mo, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilang ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi ba kayo natutuwa? Sa ginawa ng Diyos, sa pagkatawag niya sa atin, sa pagkapili niya sa atin, ang sinasabi, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, walang kapangyarihan para ito ay maalis sa atin. Dahil God is faithful. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Wala makapaghihiwalay sa atin. Napaka mabiyaya ang Diyos sa kanyang binibiyayaan. That's right. Tuloy-tuloy. Yan, wala na. Okay, 13 na ba yan? Okay. So, doon ay pinakikita ng kasulatan na mayroong mga tinawag at pinili. E paano yung mga hindi pinili? Yun ang katanungan. Bagamat meron pang isang aspeto sa kasulatan. Kagaya ng John chapter 3 verse 16. Merong sa kasulatan ay may free will view na binibigyan na maaaring makita natin ng doon merong kalayaan ng tao na pumili. Tingnan natin ito para magkaroon ng baka mag-iisip kayo, paano yung sinasabi ng kasulatan na binibigyan ng pagkakataon ng mga bawat tao. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ayan. 1 Timothy tayo. Ayan. Chapter 1. Chapter 2. Yan, chapter 2. 1 Timothy chapter 2, kapatid. Ayan. Sabi dito, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, nakukuha niya ito? Ito yung nasa kabilang panig. Another aspect ng kasulatan. Na merong parang makikita natin dito, ang lahat ng tao ay merong pagkakataon. So, maaaring magkakaroon tayo ngayon ng mahirap na sitwasyon sa pag-iisip tungkol sa mga bagay nito. Kukunin mo natin. 2 Peter chapter 3, verse 9. Verse 9. 2 Peter. Yan. Dito naman sinasabi sa 2 Peter, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. So, doon pinakikita sa talatang ito na ang lahat
ay maaari, kung magagawa nila magsisi, matatanggap sila ng Diyos. So, nakukuha nyo? John chapter 3, verse 16. John chapter 3. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ito, pangkalahatan na to, general, lahat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos o pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pinakikita sa talatang ito na ang lahat ay bukas. O may isang pintuang may pagpapahayag na ang sino mang sumampalataya. So, makikita natin na mayroong pagkakataon ng iba. Bukod doon sa unang tinalakay natin, na kahit anong gawin ng isang tao, kung hindi ka pinili, ay wala kang makakamit ng kaligtasan. Diba, mga kapatid? Katulad ng kaninang unang tinalakay natin na pagpapayag doon tungkol doon kay Esau at kay Jacob, nasa sinapupunan pa o nasa loob pa ng tiyan, pinagbubuntis pa lamang dahil kambal yun, si Esau at saka si Jacob, kambal yun. May pagpapayag na inibig na ng Diyos si Jacob. Bagamat mandaraya yun si Jacob. Si Esau, sabi niya sa kasulatan, sabi ng Diyos, siya'y kinapuutan. Na, meron na siyang ginawang pagpapahayag na bagamat sinabi niya na kinapuutan niya, so ibig, hindi niya pinili ito. Ang pinili niya ay si Jacob. So, talagang nangyari nga. So, pagdating dito, lalo na dito sa New Testament, sa Panginoong Jesucristo, ito na makikita natin. Pero ang binasa natin naman, lahat naman ay nasa bagong tipan. Na pinakikita doon yung predestination. Kaya, at meron naman dito yung free will view, yung mga kalayaan. Nagulo na ako dito. Kaya isang linggo kung nag-aral, talagang sinubsob ko ang ulo ko paghingi ng inspirasyon at kasagutan sa bagay na ito. Mahirap din sa amin mga kapatid. Narinig nyo yung pangangaral ni Pastor Junis Kira? Yung mga nangangaral na nagpupuyat, ang natulog, yung kayo mga nakaupo dyan. Huwag sanang, sabi ko nga, mag-atintibo ang bawat isa. Dahil isang linggo, gawin nyo kaya yan. Isang linggo, alam na mga anak ko yan. Nasa tindal lang ako, nakapokus yung isip ko. Doon sa pag-aaral, pagbubulay-bulay. Minsan, baka mabitawan ko na itong tablet ko, mabasag pa. Dahil sinisikap ko na maintindihan. So, nagulan talaga ang isip ko nito. Nagulan ang utak ko dito. Tumingin ako sa AI, tumingin ako sa Google, tumingin ako sa... So, wala akong nakitang magandang kasagutan. Nakakita lang ako ng mga ibang mga informing na maganda naman. Pero nag-finalize pa rin ako sa kasulatan. Biblia pa rin, doon ako nag-finalize. Paano masasagot ito sa dalawang panig na ito? Predestination na ang Diyos ay nagpili. So, ibig sabihin, meron siyang itinakwil, pero pagdating dito, sa isang banda, ang lahat ay bukas. Di ba? Nakukuha niya ibig sabihin, ang punto. Gusto niyo malaman ang kasagutan? Yung ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya nga ako tumayo dito. Kasi gusto kong bahaginan kayo. Maaliw kayo. Ito ang sagot, number 1. John chapter 1.
verse 1 and 5. Yan. Nang pasimula siya ang berbo o ang salita, ang ibig sabihin na another words nito, ang berbo salita, pakita mo nga, para gusto ko kasi pag-aaral to, ibang kwan, sa ibang, kasi baka hindi nila maintindihan yung iba, yung berbo. Yan. Gamitan natin, nang pasimula, yan, sa English na lang. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pinakikilala dito ang ating Panginoon Kristo. Siya ito ang pinapatutuod ni John the Beloved. Si Jesus Christ ito. Sa pasimula siya ang salita. Sige, tuloy. The same was in the beginning with God. Tuloy. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, walang nalalang kung hindi sa pamamagitan niya. Ito si Jesus Christ. Tuloy. In Him was life, and the life was the light of man. Nakakita niyo ito mga kapatid? In Him was life. Nasa Kanya ang buhay. Balik mo sa Tagalog. Balik mo sa Tagalog na lang. Gusto ko kasi laging, yan. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tuloy. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi na pag-unawa ng kadiliman. So nakukuha niya na? Pumunta siya ang ating Panginoon Kristo dito sa mundo na siyang nagpapakilalang siya ang ilaw sa kadiliman, alin ang sinasabing madilim, ang sangkatauhan, ang mundo. Spiritual darkness. Pero ang sabi niya, sabi dito, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman nung siya dumating dito. Nagliliwanag siya, ibig sabihin, doon makikita ang biyaya, ang buhay, ang kaluwalhatian, nandoon, nasa kanyang katauhan. Pero ano? At ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Sino yung mga kadiliman? Yung mga taong hindi naniwala. Yung mga taong tinanggihan ng ating Panginoon Kristo. At sa panahon din natin ito, maraming tumatanggi sa katotohanan sa salita ng Panginoon. Nakakuha niyo na yung punto ko? Alam ng Diyos kung sino ang tatanggi. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Dahil pumarito ang Panginoon sa sariling Kanya. At minsang nawala. Yun ang sinasabi ng mga lost sheep. At natagpuan niya. Sino yung mga natagpuan na yun? Yun yung mga tinawag at pinili bago palalangin ng mundo na sa kaisipanan ng Diyos. Ngayon, nakukuha niyo na mga kapatid? Na minsang nawala tayo. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil kilala tayo, nasa loob na tayo ng kanyang kaisipan bago ang pundasyon ng mundo, pumunta dito sa mundo ang Panginoong Hesus para tayo hanapin. Kunin mo nga sa John 10, 27, 28. 11:25 na. Talaga naman. Magpa-part na lang yata ako. Ito yung makikita natin sa John chapter 10, verse 27 and 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakikilala, at sila ay nagsisunod sa akin. Ito ang pagpapaya ng Panginoon. Tignan nyo. Maraming pagpapahayag, pangangaral sa buong sanlibutan. Pero tinatanggihan. Maraming umayaw. Mga born again na yan, wala yan.
Ay, mga messenger believer yan, wala yan. Mga palso yan, mga kulto yan. Bakit? Wala silang binhi mula sa Diyos. Pero, dito pinakikita. Ang sino man nagkakaroon ng kagalakan, ualab sa kanyang puso, pag narinig niya ang salita, o ang aking pangangaral na ito ngayon sa katauhan ko, hindi ko naman ito salita, kundi ito yung salita ng Panginoon. Sabi rito, dinirinig ng aking mga tupa. Sino ang mga tupa? Ang kanyang mga pinalagay ng mga tupa, ang kanyang mga tinawag at pinili. Ang aking tinig, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Ano yung pinakikita dito? Before the foundation of the world, you are predestined. Sabi dito, nakikilala. Yan yun. Makapangyarihan ng Panginoon upang hindi niya tayo makalimutan. Hinanap niya tayo nang tayo ay mawala. Hinanap niya tayo. Pero naroon pa rin siya sa ating kaisipan. Kung meron man nawala sa pamilya mo, na hindi mo matukoy kung saan, pero hindi nawawala sa isip mo yun. Bagamat wala tayong kapangyarihan na matukoy kung saan siya napunta, pero sa ating kaisipan, naroon pa rin. Ako, yung anak ko, bakit nawala? Diba? Pero ang Panginoon, sabi dito, nang matagpan niya tayo, nang mahanap niya tayo, dinirinig ang aking mga tupa, ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Kilala na tayo. Palakpakan natin ng Panginoon. That's right. At sila'y nagsisisunod sa akin. Kahit medyo pabagal-bagal tayo, pakupad-kupad tayo, naroon ang binhi sa'yo. Kung ikaw ay tunay na Kanya, na tinawag at pinili ng Panginoon. Diba? Alam ng Panginoon, siya nakakapatid. 11:29. Ako, haba talaga to. Pero napagandang topic nito. Diba? Wala tayong magagawa. Pero pasalamat tayo dahil naging bahagi tayo sa mga pinili at tinawag. Ako, pakikita ko sa inyo yung patato ko sarili ko. Si Brother Ryan, ilang beses na gustong mag-quit dito yan. Minsan, iniwan ako, sabi niya, Alex, ako, tao na Maynila kasi walang trabaho, wala pa silang, may anak yata, isa pa lang anak nila. Nakita ko yung kahirapan, kasama ko si Sister Virgie kasi dito kami nagsama-sama sa hirap at ginawa ni Sister Virgie. Sister Ikang, si Ipip, ito maliit pa to, bata noon. Berbit-bit ni Sister, Tapos Sister Nash, Sister Eloisa. Ilan-ilang lang kami. Bago kayo dumating sa iglesyang ito. Yung hirap, sabi ko sa kay Pastor Ryan, sige, hindi kita babawalan kasi hindi ko naman kaya i-provide ang pangangailangan mo. Kailangan lang talaga ang pamilya dapat talaga pangalagaan ng, di ba? Magtatrabaho sa Manila. Sa buwan. So, pinilit kong gampanin kung paano kung saan ako tinawag ng Panginoon. Hindi ako nahiya. Sa kubo dito, rapak-rapak na bahay, na madamong lugar dito, nakakatakot. Nakakatakot talaga dito noon. Pero wala sa puso ko yun. Ano man ang kalalagayan, naroon ang kalagayan ng puso ko. Kasama ko yung asawa ko. Minsan nag-sharing kami dito, ang inaabot kami yan si Brother JR. Naabot kami ng 11 ng gabi. Nandoon ang kagalakan namin na nag-sharing kami. Halos hindi kami magpuknatan, magkahiwalayan. Sa kabila ng maraming
Maski mga istakan, wala. Nagsisharing lang kami ng mga, alam mo, minsan dadala rin ako ng tinapay. Pero alam ko na kulang pa rin yun. Pero ang nais ko lang ipabatid sa inyo yung kagalakan ng bawat isa. Naroon. Sister Virgie, God bless you. Ikaw ang lagi hindi ko nalilimutan. Lagi kang laman ng isip ko at puso ko. Ay nakakapagod talaga. Dinirinig na aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikila at sila'y nagsisisunod sa akin. Yun ang pinakamalaga. Yung nagsisisunod. We are obeying unto the Lord. Kaya kanina, obedience. Talagang magagawa mo talaga yon dahil yun ay nakatakda. It was predestinated to every one of us to follow the Lord Jesus Christ. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya at ay tayo'y babahaginan niya. Yung pangangaral ng Miyerkules. Sabi ni Pastor Raya. Sabi niya, hindi ko na makukuha talaga dito eh. Meron pa rin ihihila sa'yo. Merong isang kapangyarihan kung ikaw ay nalulugmok sa dati mong pangkalalagayan, ikaw ay hihilahin o tatanggalin sa kinalulugmukan mo dahil ikaw ay nakatalaga. You are predestined by God. Yun ang biyaya na tinanggap natin. Ang Diyos ang may kagustuhan na gawin para sa atin. Kung ano ang ibig niya, yun ang mangyayari. It was predestinated through us. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. Nako, talagang napakahaba. Sabi ko na nga ba? Magana na muna ako. Pipili na lang ako Magpa-part 2 na lang ako. Kasi itong double predestination na to, 400 years from 16th century hanggang ngayon, hindi pa ito nasusolve. Pero masosolve natin ito ngayon. Maikling oras, masosolve natin. Masasagot natin. Kanina nasagutan natin ito. Diba? Yung kasagutan ko, sa akin yun, John chapter 1, verse 1. Bakit yun ang isinagot ko? Nais ko itong tingnan sa pumunta mo tayo sa mga tanda. Meron kasi mga tanda ang bawat tinawag. Romans chapter 8, verse 16, verse 18. Pintulit nyo lang ako. Pag nakalampas tayo, okay lang. Romans chapter 8, verse 16 to 18, yan. Sabi dito, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ito, may question dito, may katanungan dito. Paano natin malalaman na naging kasama natin natin ang Espiritu ng Panginoon? Paano? Dati, tayo ay marumi, makasalanan. Nalugmok sa kasalanan. Tayo ay patay sa kalalagayan spiritual. Ngunit, nang mabautismohan tayo sa tubig, balikan ko ang tubig, ano yun? Nangyari, naganap sa atin, tayo ay nilinis. Dahil sabi ni John the Baptist, binabautismohan ko sa tubig, basahin nga natin, John chapter 3, para mas maging malinaw sa inyo. Ilagay mo sa Matthew chapter 3, sa baptism. Ilagay mo. Matthew chapter 3. Yung nagbautismo si John. Kasi yan ang Yan. Ito, basahin natin
Kanina, kailangan makilala natin ang ating sarili. Sabi dito, sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tatapwat ang dumating sa ilang ko ay lalo makapangyarihan sa akin, hindi ako rapat-dapat magdala ng kanyang panyapak, siya ang inyong magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Doon muna tayo sa unang bautismo. Sabi dito, binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Kung ang isang tao na nagsisi, dahil ito ang hinihingi. Ang literal na bautismo sa tubig ay paglilinis. Yun ay katwiran mula sa Diyos. Ibig sabihin, yung katauhan nating makasalanan na minsang dumako tayo sa bautismo sa tubig, tayo ay naniwala, sumampalataya, sumunod sa kagustuhan, sa kaparaanan ng bautismo sa tubig na may pagsisisi, na realize natin ang ating sarili na tayo makasalanan, marumi. Anong nangyari? Tayo ay napatawad. Sa katotohanan ay binabautismo kayo sa tubig sa pagsisisi, dapat ang dumating sa ko ay lalo makapangyarihan sa akin at hindi ang Yan. So, ang ibig sabihin, ang bautismo sa tubig ay paglilinis. Dahil tayo ay naging marumi, tayo ay nilinis. Nang tayo naging malinis na, ano nangyari? Balik mo sa dati. Doon sa saan ba yan? Sinundan yan. Sa sinundan yan. Ayan. Romans 16. Yan. Nang tayo ay luminis, dati na sa kalagayang marumi tayo, kung titingnan natin na maigi kasi napakahaba talaga. Sabi ko nga sa inyo. Ayaw nyo na lang akong magbigay ng ano. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos, ay hindi maring manahan sa marumi. Hindi siya maring manahan. Paano natin malalaman na naging kasama natin ngayon ang ating Panginoon sa Kristo? Nakasama ng ating Espiritu. Sa una, nilinis muna tayo. Nilinis ang ating kasalanan. Kasama na ang ating puso. Dahil nananahan, titira ang Espiritu ng Panginoon sa ating puso. Kung marumi ang puso ng bawat sa atin na hindi nagdadaan sa paglilinis, hindi siya maaaring manahan o tumigil sa puso natin. Bagaman gagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi mabuti, pero merong direksyon tayo. Kailangan maging malinis muna tayo. Patawarin ng Panginoon. Tayo niyo mga kapatid. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasama na ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, yun ay ang pagtanggap sa atin bilang mga anak. Nang hindi pa tayo tinatanggap, hindi tayo mga anak. Tayo mga anak sa labas. Pag sinabi ang anak sa labas, ang kinakilala mo ama ay ang diablo. Yun ang napakasikat na salita ng Panginoong Kristo sa mga Hudyo. Ang ama ninyo ay diablo, sabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 8. Tingnan nyo. Sabi dito. Ang Espiritu ng bato na kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak. Sino bang sinasabi na alin ang Espiritu ito? Ang Panginoong Kristo. Nang manahan siya sa atin, paano tayo nilinis? Sinunod natin. Naging masunurin tayo. Na idinako natin ang ating sarili, isinuko natin ang ating sarili sa pagsisisi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Yun ang kauna-unahan. Kanina, napakalinaw. Ang milagro ay
ang nag-umpisa sa tubig, yung milagro na naging alak ang tubig. Nagdudugtog-dugtog lang yung mga narinig natin kanina. Ezekiel chapter 36 verse 26. Yan. Ayan. Sabi dito sa Ezekiel, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kanina, narinig natin yan kanina sa panalangin ng ating kapatid. O, nagkakadugtong-dugtong lang, parang puzzle lang to eh. Ganun lang. So, nang tayo ay mabautismuhan, tayo ay sumunod, naniwala, sumampaladaya. Inilapat sa bawat isa natin ang bautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Doon, nagkaroon din tayo ng pagbabago sa ating puso. Hindi man pinalitan ang ating literal o physical na puso, pero binigyan tayo ng bagong spiritual heart. Spiritual heart. Palakpan natin ang Panginoon. That's right. Sabi dito, aking aalisin ang batong puso. So, nagkakaroon ng magbabago ko na ngayon sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman na dati naroon ang katigasan ng puso, pusong bato, may kantang pusong bato. Pero ngayon, naging laman, malambot. Nakukuha niya mga kapatid. Yung dati mong ugali, na chismosa ka, takot ka na, hindi ka na komportable, nakikipagmaritisan. Oh, chitsara, si ano, si ganito. Inihiwalay mo ang sarili mo sa mga bagay na makamundong bagay na alam mong mali. Marami pang iba. Diba, kapatid? Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Naku, napaghaba tayo. Sabi ko na nga ba eh. Pero, ganun lang tayo. Yan. Galatians chapter 5, 1, 2, 3, 5 na lang. Aside dito. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Ang sino mang pinili o tumanggap ng biyaya, merong pagbabago sa kanyang buhay. Hindi ko sinasabing perfecto ka na, perfecto na tayo, makakagawa pa rin tayo ng mga bagay na mali. Pero ang Panginoon ang siyang aalalay sa atin. Pero makikita ito sa atin, katulad ng ginagawa natin ito, na walang sawang nakikipagtipon, pumupunta dito. Ito yung isang kapaguran, nakakasawa. Ngayon, nakasuot ako ng Amerikana. Di ba nyo napansin? Ito yung Amerikana ng anak ko, si Gani, nung kinasal. Sabi ko, tamang-tama. Oh, di ba? Masaya ako. Nakapag-Amerikana ako ngayon. Sabi dito, ito ay nararamdaman na ng bawat isa. Marunong na tayong umunawa. Ako, ganun ako dati. Pag galit ako, galit talaga ako eh. Pero pag naiisip ko na, Panginoon, tawad. Ganun, may bumabawi na sa isip ko talaga. Hindi kagaya noon, pag talagang galit talaga ako. Gusto ko pumatay ng tao. Ganun talaga, ganun nun ako noon eh. Lalo nung binata ako, mayroon akong tinaga talaga noon. Mabuti na lang. Yung nanay ko, hindi ako pinabayaan. Oh. So, ayaw ko yung kwento sa inyo. Talagang, ganun talaga ako noon. Mabuti nga, hindi namatay yung tinaga ko noon. That's right.
Ayan. Mark chapter 16, verse 16. Ito yung palatandaan ng mga tinawag. Nakukuha niyo ang tinitingnan natin? Ito yung mga palatandaan. Kasi mayroong palatandaan ang bawat tinawag. Maging karakter, yung pag-ugali, attitude pa. O ano pa. Sabi dito, ang sumasampalataya ay mabautismuhan ay maliligtas. Tingnan ang kakahalagan ng bautismo. Yung tubig. Sabi dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung hindi ka mabautismuhan, mapaparusahan ka. Sorry ka. Yan ang katotohanan. Dahil yan ang kauna-unahan. Bagong nalantad na hayag ang milagro, yung tubig muna ang pinakita. Bago naging alak yung tubig, pero nag-umpisa sa tubig, bago naging alak. Ang bautismo ng tubig, doon nag-uumpisa ang kaligtasan. Kaya kung hindi ka mababautisman, sorry. You are not the elect. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, napakalaga talaga ng bautismo. Ang iba sabi, okay, naniniwala naman ako. Bala kung naniniwala ka. Hindi ko naman sinasabing hindi ka naniniwala. Maraming tao na maraming naniniwala. Punta ka sa labas. Pagtatanungin mo lahat ng mga tao, masalubong mo. Sige, subukan nyo. Naniniwala ako. Talaga naman, naniniwala talaga sila. Pero tinatanggihan nila ang biyaya. May pagtanggi sa kanilang puso. Diba? Sa John chapter 1, verse 1 up to 5, pinakikita doon, dumating ang ilaw sa kadiliman. Ngunit, hindi ito tinanggap. Ang mga nasa kadiliman, nanatili sila sa kadiliman. Ibig sabihin, hindi sila tumanggi sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggihan nila ang katotohanan. Alam ng Diyos. Kahit pa nagkaroon siya ng pagpili, alam niya na mayroong tatanggi. Mayroong tatanggi. Sabi dito, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, Acts chapter 28 tayo, verse 1 and 6. Last two na lang tayo aside niyan. At nang kami mga katakas na nang magkagayoy na pagtalastas namin ng puloy tinatawag na milita, ito si San Pablo. Siya'y propeta, abisil chosen of God, pinili, inirang ng Diyos sa kailan na San Pablo, nang sila ay nandun sa Malta. Nasa Europe ngayon yan, isang lugar yan. At nang kami makatakas na nang magkagawin na pagtala sa amin ang puloy, tinatawag na Milita o Malta. Malta ngayon yan Yung anak ko nga, si Alila, gustong biniimbitan pumunta doon sa Malta. Hindi lang siya pamayag. Sige, tuloy mo. Mabasahin natin. At pinapagkitaan kami ng hindi karaniwang kagandang loob ng mga barbaro. Sabagat sila ay nagsiga at tinanggap kaming lahat dahil sa ulan niyaon at dahil sa ginaw, tuloy natin, datapat pagkatipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy, ay lumabas ang isang lupong, ahas, viper, dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Tuloy. At nang makita ng mga barbaro ang magkamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, wala salang mamamatay ang taong ito. Nabagamat siya nakatakas sa dagat, ganyan may hindi siya pinabayang mabuhay sa katarungan. Yan ang mga kapatid. Sa San Pablo, siya ay laging propeta ng Panginoon. Kaya nangyari sa kanya ito dahil sa pangangaral, pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Minsan napadpad siya, nalubog yung barko, napadpad siya doon sa
Doon sa Malta, may mga tao doon, mga barbaro. Ibig sabihin ng mga barbo, yung mga ano yun. Matatapang din ng mga tao, yung mga tulisan yun. Ayan. And doon sa pagtitipon nila, nangyari nga may ahas na kumapit. Tapos tinuklaw siya. Ngunit titingnan natin ang katawan ni San Pablo. Bakit hindi naano si San Pablo? Bakit hindi namatay? Tingnan natin sa Mark chapter 16, verse 16. Ito ang sagot dito. Mark 16. Mark 16. Yan. Sabi dito. Ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas, dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ituloy mo. 17. At lalakip ang mga tandang ito. Oh, ito tingnan niyo. Tanda. Sign. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Ito yung mga palatandaan. Ngayon ko lang ito napagtanto sa matagal-tagal na lumipas. Tayo, ipanalangin natin, katulad nangyari kay Jan, sa bahay niya, Jan. Pinanalangin ni Pastor Ryan, yung kanyang pinsan, na napoposes ng demonyo, napalayas. May pagkakataon na bumalik uli kasi merong, di ba, merong pangyayari na. Pero ang ano ko dito, punto ko rito, napalayas ang demonyo. Pero ito yung mga kaloob ng mga pinili at tinawag. Dahil sumasampalataya. Ito yung palatandaan. Sabi dito. Sabi pa, ano pa ang isang palatandaan? Sa aking pangalan. Yan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Tingnan mo nga dyan sa 1 Corinthians chapter 14. Titingnan natin ang kasagutan. Ilagay mo. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Yan. Sundin ninyo ang pag-ibig. Yan. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat wala nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ngayon ko lang ito lubos na pagbulay-bulay na ito pala isang palatandaan. Ito'y katotohanan. Ito'y kaloob na tinatanggap. Kaya ako nga sabi ko, paano ako nakakatayo ngayon sa pulpito? Hindi naman ako nag-aral sa Bible school. Kumbaga sa theology, mahina naman ako. So, ibig sabihin, ito'y palatandaan na pagtawag ng Diyos sa atin. Hindi man kayo makapangaral, ang magawa ninyo ito na makinig, maupo, patuloy na sumampalataya sa Panginoon, ito pagtawag na palatandaan sa bawat isa. Amen ba? Sabi dito, ang nagsasalita kundi sa Diyos, yung pala nag-i-speaking in tongue katulad ni GR ng isang linggo at si Brother Jeep nag-speaking in tongue, yun pala yung kaloob. Maraming hindi nakakarasan. Ito'y naranasan ko rin. Nakapag-speaking in tongue na nasa Brunei ako. At dala-dala ko pa rin sa sarili ko ngayon. Nakakapag-speaking in tongue talaga ako. Ay pala sinasabi dito, ito pala hiwaga na hindi naiintindihan. Sapagkat ang nagsasalita ng wika, hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat wala nakakaunawa sa Kanya. Kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Kaya pag nakakarinig pala tayo nito, halimbawa dito, mag-speaking in tongue uli si Brother GR, huwag tayong magugulat. Ito pala yung kaloob na tinanggap niya. Amen mo?
Gusto ko lang ng maging malinaw. Ito'y palatandaan na tumanggap tayo ng mga kaloob. Ang pagtanggap ng kaloob, nakalagay din niya sa 1 Corinthians chapter 12. Hindi natin titingnan niya kasi oras na. Verse 18, Mark 16:18. Balik mo na ron. At doon tayo ibalik mo na doon sa Mark 16, verse 18 na. Yan. Sabi dito, sila'y magsisihawak na mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. So ito yung mga palatandaan. Tingnan nyo. Magsihawak ng ahas. Doon, tinignan natin, si San Pablo, hindi na niya ginusto na humawak ng ahas. Ngunit nang pumulupot ahas ang ulupong sa kanyang kamay, siyempre hinawakan niya. Itinapon niya. Pero sabi na ginihintay ng mga barbaro ng mga tulisan doon, hinihintay na lamang siyang bumagsak o mamatay. Siyempre natural, tinuklaw siya. Pero anong nangyari? Hindi nang nangyari yun. Yun ay isang palatandaan sa isang tinawag at pinili ng Panginoon. Kaya mamaya, subukan niyong humawak ng ahas. Mga kapatid, huwag niyong gagawin yan. Dahil kailanman hindi ginusto ni San Pablo na humawak ng ahas. Yun ay nagkataon na pumulupot sa kanya, kaya nahawakan niya ang ahas, kaya niya itinapon doon sa apoy. Marami nang namatay niyan. Kasi sinubok nila ang Diyos. Huwag nating susubukin ng Diyos kung magkakataon na merong ang ahas na tumuklaw sa iyo, maaaring mangyari yun. Na hindi ka maano. Hindi mo sasadyain na mahawak na ahas. Kasi maraming gumawa niyan. Sinadya nila. O, namatay sila. Sorry sila. Hindi inaabot yung tamang kaisipan. Ako niya mga kapatid, yun na yung mga palatandaan. Kaya tayo mga pilit, tinawag may palatandaan. Diba, kapatid? Acts chapter 20, verse 1 to 6. Sige. At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan ng may patawag na ni Pablo ang alagad, sila ay mga mapangaralan ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. Ay, mali yata yan. Acts 28. Yan. 1 to 6. Oh, yan. Ayun na pala, nakuha na pala natin. Ayan mo na. Nakuha na pala natin yan. Yan sa Pablo, yung kinagat lang ahas. Yan. Balik natin sa John chapter 1. Verse 1 and 5. Magtatapos na tayo dito. Alas 12 na. Dagan na natin ang kapatid. Huling pagkakataon. Ngunit nais kong umawit, mga kapatid. Pagbigyan nyo lang ako, kahit alas 12 na yan. May extension naman tayo hanggang 12:30, di ba? Sabi dito, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Gusto nating Englishin mga uli, kapatid. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Bakit lagi binabasa to? Tumitira ngayon ang Panginoon. Ang Espiritu na walang ibang sinasabi dito, si John, nang maliwa ko ng ating Panginoong Jesucristo. Nananahan ngayon sa ating puso bilang mga tinawag at pinili ng Panginoon. Dahil doon sa Ezekiel chapter 36, verse 26, yun ang pangako. Nabibigyan tayo ng bagong puso. Nang mabautismo tayo sa tubig, nilinis tayo, nagkaroon ng pagkakataon. Naging malaya ang Panginoon na manahan sa ating puso.
Alin ba ang sinasabi dito? Sa in the beginning was the Word. Ang mga salitang narinig ng bawat isa sa atin ngayon, yun ang pumupuno sa ating mga puso. Nakukuha niyo mga kapatid? Hanggang kung susukatin niyo ngayon, ang level ng puso ng bawat isa, nasaan na ang level ng mga salita? O baka nag-uumapaw na kay Sister Mylene ang salita ng Panginoon. Ganun din kaya ang bawat isa sa atin. Kumbaga sa baso, ang tubig na sa laman na ito yung salita. Naroon na kaya ang kapunuan sa inyong puso ang salita ng Panginoon? Maaari, kayo nakakapatid niyan, kayo nakakalam. Sa mga baguhan, maaring konti pa lang. Pero ang malaga doon, pag naging malinis ang puso mo, binigyan ka ng bagong puso, doon doon mananahan ang ating Panginoon Jesucristo. Nakasama na ang ating Espiritu dahil hindi lamang bagong puso ang tatanggapin natin, kundi bagong Espiritu ng dating nating pagkatao. Ang Espiritu nating daladala ay ang Espiritu sa kabilang panig. Espiritu ng kaaway. Espiritu ng kalikuan. Pero ngayon, ano ang tinanggap nating Espiritu? Espiritu ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. John chapter 10 verse 27 and 28, doon tayo magtatapos mga kapatid. Sa totoo lang, napapasan talaga ako. Yon ang kahalagan sa sinasabi dito. Ang salita na walang iba na sinasabi sa John chapter 1, basahin nyo na lang, ang salitang ito ang ating Panginoon Jesucristo. Pag pinupuno tayo, pinapaloob sa ating puso ang kanyang salita, doon. Dito na makikita natin, nakasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. That's right. John chapter 10, verse 28. And I give unto them the eternal life, and they shall never perish. Tagalogin nga, mas maganda yung Tagalog eh. Pang Pilipino naman tayo eh. Ako magaling din naman ako sa English. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. That is the very sign, and that is the very promise of God na gagawin niya sa atin. Na walang condition. It is unconditional. Ano man ang mangyari, gagawin niya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais kong umawit kasi hindi complete talaga ang patayo ko eh. Hindi na lang muna kapatid, magpaparta tayo. Nakita nyo na yung palatandaan. Siguro naging malinaw sa inyo. Ay, teka. Meron pa akong pakikita. Manda lang ang musikiro. 2 Peter chapter 1 verse 10. Plus mo lang. Para matipid natin doon. Yan. 2 Peter chapter 1 verse 10. Maganda yung mga aawit tayo. Babasahin ko na lang to. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 10 bilang mga tinawag. Ano sabi dito? Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag. Dahil naintindihan ninyo, nalaman ninyo ngayon kung ano ang pagkatawag na ginawa ng Diyos sa inyo, sa atin, magpanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen. Tumayo ang bawat isa, palakpakat at awitin natin ang Panginoon. So, awit tayo. Yung dating inaawit natin. Yes, Lord, hallelujah. I lift your name on high. That's right. Maawit tayo ng buong puso, buong pagpapakumba, pagpapasalamat sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng pagsuko, pag-amin sa ating mga sarili.
tayo ay dating marumi at ngayon tumanggap ng pagpapala. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My lips to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My life to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My life to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hindi na ako mananalangin, kapatid, Brother Richard, please. So, huling pagkakataon.